Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Huwebes, May 15, 2025. Alam po natin marami pa ang may hangover dulot ng nakaraang eleksyon. Well, congrats sa mga nanalo at condolence sa mga talunan. Better luck next time. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, very surprising po ang resulta ng nakaraang eleksyon. Maraming mga unexpected pero lumabas po. Ngayon, ang tanong po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, pumasok ba ang daya system ng COMELEC? Well, sa atin pong opinion at paniniwala, pumasok po. Bakit po nasabi natin yan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid? Sapagkat bago po nag-eleksyon, nagkaroon po tayo ng ating prediction. Ang sabi po natin na kung pumasok ang daya, ang mangyayari po ay 10-2, meaning 10 kandidato ng alyansa at 2 lamang sa Duterte. Ngunit ngayon sa resulta, it appears na tatlo ang pumapasok, si Go, si Bato, at nadagdagan po kay Marcolita. So, ano po ang masasabi natin dito? Ang una pong nakapagtataka, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay itong si Bam Aquino at si Pangilinan. Si Bam Aquino pumasok number 2 at number 5 yata si Pangilinan. Ang una pong tanong din natin, what made Bam Aquino number 2 and Pangilinan number 5? Ano po ang kanilang achievement para gawin o para iboto silang number 2 and number 5 respectively? Una po, alam po natin in relation to backgrounder na malakas ang tinatawag na protest votes, protesta ng sambayanang Pilipino laban sa ginawa ng administrasyon na pagkidnap kay PRRD at pagpakulong nito sa ICC na hanggang ngayon nakakulong pa sa dahig Netherlands ang dating Pangulo. Nagpakita po ng galit ang sambayanang Pilipino hindi lamang sa buong bansa, bagkus sa buong mundo. At alam po naman natin ang mga maraming OFWs na bumoto din. So, ibig po sabihin, ang boto ng OFWs ay Duterte. Ganon din po ang boto ng sambayan ng Pilipino dito sa ating
bansa. Duterte. So kung Duterte po yan, ibig po sabihin hindi man ma-perfect, pero pasok at least ang walong kasama sa PDP laban. Pero ang lumalabas po ngayon na sabi nga nila 5-5-2, 5 sa PDP laban, 5 sa alyansa at 2 liberal in the person of Ma'am Aquino and Pangilinan. Ngayon po, kung titingnan natin yung distribution, number 1 si Go, number 3 si Bato, close allies of the president, of the former president PRRD. Kung iboboto mo si Go at si Bato, you did so because you expressed your expressive votes, or rather your protest votes for what was done to PRRD. So most likely, pag ibinoto mo si Go as number 1, number 3 si Bato, iboboto mo straight PDP laban. Unlikely na iboboto mo si Go, isisingit mo si Aquino at si Pangilinan. The common thing there is, pag binoto mo si Go, close allies of the former president Duterte. At yan ang sinasabi ng karamihan. Binoto ko straight. Pero sabi nila, iba ang lumabas sa resibo. At iba nga ang lumabas sa resulta. Erratic ang result. Bakit? Imagine, number 1 si Go, number 2 si Aquino, number 3 si Bato. So, ibig sabihin, singit-singit. Number 4 si Tolpo, number 5 si Pangilinan. Napaka-illogical po yung sequence. Sinasabi nga natin, ang point dito, kung iboboto mo si Go at si Bato, definitely Duterte niyan. So kung Duterte niyan, dapat at least 8 or 7 ang makapasok. Pero ang nangyayari ngayon, parang 3 lamang ang siguradong papasok. At ang nakakagulat, at kahit mismo si Pangilinan at si Aquino, sinasabi nilang sila man ay nagulat din sa resulta. Because we cannot expect Aquino to be number 2, Pangilinan to be number 5. Pwede silang pumasok sa Magic 12, but cannot be number 2 or number 5. Bakit? Anong basihan po natin? Wala pong significant reason for us to believe that Ma'am Aquino and Pangilinan could get the votes as they have now. Ang sabi nila yung Lini factor, yung Robredo factor. Hindi po tayo naniniwala doon, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Wala na pong Lini magic. Katunayan, hindi nga siya tumakbong senador sapagkat hindi siya sure na mananalo. Although nanalo siya as mayor
ng Naga City. So, dito po, ang masasabi po natin na talagang mayroong factor ng dayaan. Ang paniniwala nga po natin dito, baka negotiated ito. Nailagay sa ganito si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, para hindi po, kumbaga, mahalata. Ilagay mo sa number 1 siguro para hindi masyadong halata ang daya system. Sapagkat ang mahalaga naman dito, and so far as the bagong alyansa ng Pilipinas is concerned, or the administration, the BBM administration is concerned, makuha nila yung enough number na kailangan nila. Not necessarily alyansang candidates, pero yung mga inclination o commitment to vote for conviction during the impeachment trial of VP Sara. Sapagkat kung titingnan po natin itong mga winning candidates ngayon, majority of them, we believe, are inclined to vote for impeachment of VP Sara. Halimbawa po, ito si Tolpo, si Erwin Tolpo. So, yan po ay naka-align sa alyansa. So, boboto po yan for impeachment. Si Tolpo. At yung sino pa dyan? Si Marcolita, number 5. Pero siyempre, hindi yan boboto. Pabor yan kay VP Sara. Si Marcolita. Bakit naging number 5 si Marcolita? Kasi kailangan pong ilagay siya sa top 5 because of the INC factor. Mayroon siyang solid na base. Yan po ang INC factor. Maliban pa po doon sa talagang maraming mga Pilipino ang pro Marcolita dahil sa kanyang ginawa na pagtatanggol kay VP Sara sa Quadcom. So, INC plus itong pro Duterte factor. Talagang expected yan si Marcolita. Pero inuulit po natin itong si Bam Aquino at si Pangilinan, hindi po kapanipaniwala. Kung titingnan po natin, lumabas si Soto, si Tito Soto. Tito Soto is most likely for conviction. Lacson also. Lacson is for conviction. So, si Erwin Tolpo. Si Erwin Tolpo, kapanipaniwala bang maging mapasama sa 5? Well, most likely po, kapanipaniwala. Kasi alam mo naman, ang mga Tolpo ay medyo sikat sa yabang. By their own name, kilala. At si Tolpo talaga, even sa mga survey, si Erwin, even sa mga survey, ay nagiging number 1. Kung pagbabasyan ang name Tolpo, bakit si Bin Tolpo hindi napasama? Well, pag isinama mo si Bin Tolpo,
Una, medyo hindi rin healthy na mayroong 3 tolpo sa Senado. They could be at risk. Kaya maraming ayaw. At saka very unlikely na magkaroon ng 3 magkakapatid sa Senado. So, isama si Erwin, bitawan si Tolpo, si Ben Tolpo. Anyway, yung 2 tolpo sa Senado and the person of Rafi and Erwin, boto na yan for conviction at Pipi Sara. Kaya po, bago po mag-eleksyon, nagkaroon tayo ng prediction natin na kung pumasok ang daya, ang gustong patunayan ng administrasyon, hindi totoong mahal ng sambayan ng Pilipino si PRRD. At para mapatunayan yan, ang sabi natin wash out ang mga Duterte sa Davao City. Pero kabaliktaran po ang nangyari. As expected, landslide wins for the Duterte sa Davao City. So, ang ibig po ba sabihin yan, walang dayang nangyari? Well, pwede mayroon, pwedeng wala. Pero kasi po, kung gusto mong gawing kapanipaniwala ang daya, kailangan manatili ang Davao bilang Duterte country. Sapagkat kung pati sa Davao wash out ang mga Duterte, magwawala na ang sambayan ng Pilipino at lalong magiging kaduda-duda ang resulta ng eleksyon. So to make it appear as credible, panatilihin mo ang Davao sa mga Duterte. Anyway, it has nothing to do with the impeachment. Alam naman natin na ang mahalaga sa eleksyon na to ay ang impeachment in terms of the winning senators. So, tingnan po natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kung meron po bang, kumbaga, logic itong sinasabi natin. Ang eleksyon na to was between Marcos and Duterte. Kumbaga, division of the Filipino people between the 2 rivals, political figures, BBM at PRRD. Nakakalungkot mang sabihin, pero yan po ang katotohanan. Nagalit ka kay BBM kasi sa ginawa nito, bukod sa non-performing president, isinoko pa ang dating Pangulo at ipinakulong sa ICC. Na ang tingin po natin ay talaga namang the highest degree of treachery that a President of the Republic can ever do. So, kaya galit po ang mga Pinoy sa ginawa. Para ma-express yung galit na yan, ito pong eleksyon ay napakahalaga in terms of the number of the winning senators. Kaya ang kumpanya po ng PRRD, Duterte, ibig po sabihin 10 kandidato sa pagkasenador ang naininduso po ng ating Pangulo. Doon sa Duterte, sa 11 at saka 12 slots,
mayroong sariling endorsement si BP Sara. Ito ay si Camille Villar at si Amy Marcos. On the other hand, mayroon din pong inendoso si PRRD in the person of Kerubin and Hunasan. So, kung ito po ay mangyayari, kumbaga, magkakaiba ba ng pagdating sa 11-12 because of the different endorsement ni BP Sara at ni PRRD, hindi po magkakalayo. Dapat yan sa 11 sa 10 to 15 votes, I mean 10 to 15 slots, mag-aagawan itong apat, si Camille, si Amy, si Hunasan at si Kerubin. Pero mukhang malayo po, kumbaga iba. So at least dapat ang expected natin po kung nagkaroon ng straight votes in consonance with the endorsement of PRRD and BP Sara, papasok po at least ang 7, to be practical and realistic. At least 7, the least ang papasok sa Duterte. Taray! But as of now, ito nga, 5 at mukhang malalaglag pa sa 5, kasama pa dito si Villar at si Amy. At as of this time, hindi po natin alam kung safe na ba ang position ni Camille at ni Amy. Kapag nalaglag pa rin sila, so ang mangyayari po dyan, 3 na lang ang Duterte, which is very illogical. Bakit po? Kung titingnan natin, bago mag-eleksyon, bagsak ang performance at approval rating ni BBM. At yung behavior ng mga mamamayan sa mga rallies, mga advance meetings, iba po ang ipinakikita. Talagang solid support for PRRD. So, ibig sabihin, kung magkakaroon lamang ng 3 sa Duterte, kasama pa si Camille at si Amy, si Camille Villar at si Amy Marcos, talagang makikita po natin na nagkaroon ng systematic na daya. Iba ang ipinakikita ng surveys. Bagamat sinasabi na, well, actually surveys are not conclusive proof na talagang mananalo ka dahil lumalabas ka sa survey. Totoo yan. But the thing is, survey, itong mga surveys na to, ay nagpapakita ng inclination or preferences on the part of the voters whom they are going to vote comes the election. Kung ang survey ay objective, 80 to 90%, it reflects the voting preference of the voting public. Kaya po, ang surveys ay kapanipaniwala in that sense. At ang alam po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid,
even the service ay talagang Duterte ang ang lumabas. So, itong eleksyon na ito, yung resulta ng eleksyon na to, it appears na talagang yung mga haka-haka ng dayaan, yung systematic fraud by way of the automated machine, mukhang naging totoo. Kaya, although of course, yun nga, maganda yung distribute nila, making it appear somehow na walang daya. But then, yung yung pagiging illogical ng resulta, makikita pa rin po natin. Sapagkat, number 1 si Go, number 3 si Bato, close allies, number 5 si Marcolita. Ba't pumasok na number 2 si Bam Aquino at si Pangilinan, na kung tutusin, wala naman po silang, kumbaga, may pakikita in terms of achievement, in terms of significant affiliation with any personality, except yung sinasabi nga ng radio factor na hindi nga kapanipaniwala. Biglang pumasok. Samantalang ang voting behavior, kung pagbabasihan po natin ang tunay na kaganapan na ating nasaksihan bago dumating ang eleksyon, makikita po natin ang solid support kay PRRD. So maraming nagalit sa ginawa ni BBM. Kaya nga, ang alyansa bago mag-eleksyon ay halos watak-watak na. Imagine yung rally daw sa Cebu. Ang dumating ay si Abalos lang at si Marcos. So possibly meeting the advance yun. So, at yung kanilang supporter, very strong supporter in the person of Dwayne Garcia sa Cebu, talo din po sa pagka-gobernador. Sa mga local level, marami pong mga anti-Duterte na hindi nanalo. Nagpapakita na talagang galit ang sambayan ng Pilipino sa administrasyon, dulot ng ginawa nila kay PRRD. So kung protest votes ang nangyari, ang sinasabi po natin dito, dapat ay 7 to 10 senatorials winning candidates in favor of PDP laban. So mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, as of now, yun po ang ating paniniwala. Nagkaroon po ng daya sa pamamagitan po ng COMELEC. Muli, magandang umaga at marami pong salamat.